Siyempre, meron na naman tayong panibagong kwento ng ligaya at landi na may halong pang-aakit. Dinededicate ko ito sa aking high school friends dahil nagpaalam muna ako sa kanila bago ko gawin ng kalandiang storyang ito. Si Pat, ang totomboyin na ibon at ang malaking tuka ni Adnan. Si Pat ay iba sa mga ibon sa parang. Habang ang iba ay masayang nagpapagpag ng kanilang mga pakpak at inaayos ang kanilang balahibo, si Pat ay mas gustong tumakbo, tumalon at magpagulong-gulong sa lupa. Pat, ang boyish mo, huni ng mga maya. Totoong ibon ka ba? Tukso ng mga robin. Dapat ka maging mahinhin tulad namin. Halakhak ng mga golondrina. Pero hindi iyon alintana ni Pat. Malakas siya, mabilis siya, at masaya siya sa pagiging siya. Hanggang sa nakilala niya si Adnan. Si Adnan ay hindi katulad ng ibang ibon. Wala siyang makukulay na balahibo o magandang himig. Pero ang kanyang tuka, malaki. Parang masarap damhin. Kamangha-mangha. Hindi naman talaga pinapansin ni Pat ang mga tuka noon. Pero ang kay Adnan, hindi mawala sa isip niya. Iniisip niya kung anong pakiramdam nito. Kung ididikit sa kanya, kung dadamhin niya. Kaya ba nitong punuin ang init na magpapakilig sa kanyang pakpak? One more time. Kaya ba nitong punuin ang init na magpapakilig sa kanyang pak? Hanggang sa hindi na niya napigilan. Bigla niyang sinabi, Adnan, ang tuka mo. Ang laki. Pwede ko bang maramdaman? Napakurap si Adnan. Nagulat. Talaga? Tumango si Pat. Biglang uminit ang mukha. Hindi niya maintindihan pero parang may kung anong gumising sa loob niya. Sa unang pagkakataon gusto niyang maging mas mahinhin, mas banayad, mas katulad ng mga ibong dating nang aasar sa kanya. Para lang mapansin siya ni Adnan. Napanganga ang mga maya, nagbulungan ang mga robin, nagkikikigan ang mga golondrina. Tingnan nyo, nagbago si Pat! At marahil nga, nagbago siya. Dahil ngayon, gusto niyang ayusin ang kanyang mga balahibo, kumendeng, lumapit ng husto sa malaking tuka ni Adnan. At si Adnan, ngumiti lang. Nagustuhan na kita noon pa, Pat. Hindi mo kailangan magbago. Nagliwanag ang mukha ni Pat. Masaya siya na hindi niya kailangang magbago. Dahil marahil, ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging iba, kung hindi sa pagtuklas ng ganda ng sarili mong pagkatao. Ang aral ng kwento, hindi ka binabago ng pag-ibig. Tinuturuan ka nitong makita ang sarili mo sa mas magandang paraan. Wakas. Ay na naman, isa na namang kwento ang natapos natin. Abangan ang mga susunod na episodes na may mga kwentong nakakabaliw dahil hindi mo alam kung paniniwalaan mo o pagtatawanan mo. Abangan mo rin at baka ikaw na ang susunod na bida.